Hawak ko ang isang sariwang bake na red velvet cake, kung saan nakasulat sa gintong icing ang mga salitang Happy ika-10 anniversary, my king. Habang tahimik akong naglalakad sa may karpeta na koridor ng opisina ng Valdez Resorts sa Batangas. Mainit pa ang aking mga daliri mula sa hurno, ngunit ang hangin sa pasilyo ay tila ba unti-unting nagyayelo sa bawat hakbang ko papalapit sa silid ng aking asawa. Huwag mong isipin si Mina, Alejandro. Madaling manipulahin ang babaeng yan. At dahil siya naman ang nakapirma sa lahat ng dokumento ng pondo, siya ang kapasok sa kulungan para sa ating dalawa. Bulong ng isang pamilya na boses ng babae mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ng aking asawa. Ito ang boses ni Consuelo, ang aking pinagkakatiwalaang assistant. Sumilip ako sa siwang ng pinto at doon ay nakita ko siya. Nakaupo sa kandungan ng aking asawa habang ang kanyang mga daliri ay mapaglarong nakapulupot sa kurbata nito. Bahagyang lumingon si Alejandro. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit nanatiling nakahawak ang kanyang mga kamay sa baywang ni Consuelo. Sigurado ka ba, Connie? Paano kung mag-imbestiga ang board? Malinis ba ang pagkakamanipula mo sa mga pirma niya sa tseke? Of course, my love. Nakangiting sagot ni Consuelo bago idinikit ang kanyang mga labi sa pisngi ni Alejandro. Lahat ng transaksyon ng bogus na foundation ay dumaan sa pangalan niya. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang resolusyon ng pagpapatalsik sa kanya mamaya. Isipin mo na lang ang pamilya mo. Kung hindi natin ito gagawin, sasabog ang balita tungkol sa utang sa kasino ng mama mo at babagsak ang Valdez Resorts. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang cake na hawak ko ay tila naging isang napakabigat na bato na nagpapakirot sa aking mga braso. 10 taon. 10 taon ko silang binuhat mula sa putika ng utang, pinuyat ang aking mga gabi para isalba ang kanilang mga hotel, at ngayon, ako ang gagawin nilang biktima para sa kasalan ng hindi ko ginawa. Bago pa man ako makahakbang paurong, narinig ko ang tunog ng matutulis na tahong na papalapit sa aking likuran. Ang marangyang pabango na amoy rosas ay agad na pumuno sa hangin. Isang pabangong kilalang-kilala ko. Magandang timing mo, Wilhelmina. Malamig na boses ang pumutol sa katahimikan mula sa aking likod. Nang lumingon ako, doon ay nakatayo si Doña Beatriz, ang aking biyuda at makapangyarihang biyenan. Kasama ang 2 miyembro ng Board of Directors at si Auntie Chona, ang kapitbahay naming kilala sa pagiging mabilis magpakalat ng tsismis sa buong probinsya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panghuhusga, walang bakas ng kahit kaunting awa. Bumukas ang pinto ng opisina. Mabilis na lumayo si Consuelo kay Alejandro. Agad na inayos ang kanyang uniforme at yumuko na tila ba isa siyang inosenteng empleyado? Si Alejandro naman ay napaigtad, hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Anong ibig sabihin nito, Mama? Tanong ko. Pinilit kong panatilihing kalmado at buo ang aking boses. Kahit na ang aking dibdib ay tila sasabog na sa galing, hindi sumagot si Doña Beatriz. Sa halip ay itinapon niya sa harap ko ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa ni Alejandro. Huwag ka nang magdrama, Wilhelmina. Alam naman ang ginawa mo. Kinupit mo ang 50 milyong piso mula sa pondo ng aming charity foundation para ilipat sa pribadong account ng tatay-tatayan mo sa ospital. Peke ang mga dokumentong yan at alam ninyong dalawa yan. Turo ko kay Alejandro, ngunit ang aking asawa ay tumalikod lamang at tumingin sa labas ng bintana. Humarap sa akin si Doña Beatriz. Ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baston. Peke o hindi, ang pangalan mo ang nakasulat doon. At huwag mong kalilimutan, Wilhelmina, ang buhay ng ama mo ay nakadepende sa makina ng ospital na binabayaran ng pamilya Valdez. Isang tawag ko lang sa doktor, ipapatigil ko ang kanyang dialysis na yun din. Are you threatening me, Doña Beatriz? Pabulong kong tanong. Ang bawat salita ay may kalakip na talim ng nagangalit na yelo. I am giving you a choice, my dear daughter-in-law. Nakangiting sagot ng matandang babae.
isang niting puno ng kamatayan at kapangyarihan. Pirmahan mo ang pag-amin na ito at ang kasunduan sa voluntaryong pag-alis sa Valdez Resorts. Gawin mo ito ng kahimik at hahayaan kong mabuhay ang amo mo sa ospital ng isa pang buwan. Kung hindi, well, alam mo kung gaano kabilis mamatay ang isang matandang walang pera? Agad na sumingit si Auntie Chona. Kunwari ay naaawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanonood ng isang kapanapanabik na palabas. Naku, Wilhelmina, kung ako sa'yo, pipirmahan ko na. Napakalaking kahihiyan nito sa pamilya Valdez kung aabot pa sa korte. Isipin mo naman ang utang na loob mo sa kanila. Tiningnan ko si Alejandro. Alejandro, asawa mo ako sa loob ng 10 taon. Hahayaan mo lang ba silang gawin ito sa akin? Bahagyang lumingon si Alejandro. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay hinawakan ni Consuelo ang kanyang braso at bumulong ng mga salitang hindi ko narinig, ngunit sapat na para ibalik ang katigasan sa mukha ng aking asawa. Mina, pakiusap. Pirmahan mo na lang. Para na rin ito sa ikabubuti ng lahat, sabi ni Alejandro nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ayokong makita kang makulong, pero hindi ko pwedeng pabayaan ang pamilya ko. Isang malalim at malamig na katahimikan ang bumalot sa aking diwa. Ang lahat ng emosyon, ang sakit, ang panghihinayang, ang pag-ibig na ibinigay ko sa loob ng 10 taon, ay tila ba biglang naglaho, natuyo at naging abo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong muka ng mga taong nakapaligid sa akin. Sila ay mga buwayang nabubuhay sa aking dugo at pawis, at nayon ay handa na silang lamunin ako ng buo. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Ibinaba ko ang cake sa sahig nang walang kalantog-lantog. Pagkatapos, ay kinuha ko ang mamahaling pluma na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Matalino ka talaga, Wilhelmina. Komento ni Doña Beatrice habang pinapanood ang aking bawat galaw. Tumingin ako sa dokumento. Binasa ang bawat linya gamit ang aking mabilis at lohikal na pag-iisip. Alam ko ang bawat batas ng korporasyon, alam ko ang bawat sulok ng pananalapi ng Valdez Resorts dahil ako ang nagtayo nito mula sa pagkakabaon sa utang. Habang pinipirmahan ko ang aking pangalan, isang lihim na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Inilapag ko ang pluma. Tumingin ako kay Alejandro, pagkatapos ay kay Consuelo, at huli kay Doña Beatrice. Isang tipid, ngunit nakakatakot na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sana ay maging masaya kayo sa desisyong ito. Dahan-dahan kong sinabi, ang aking boses ay napakatahimik, ngunit naging sanhi ng pagkunot ng noo ni Doña Beatrice. Nakuha ninyo ang gusto ninyo ngayon, pero huwag ninyong kalilimutan, ang pundasyon ng gusaling ito ay ako ang naglatag. At kapag umalis ang pundasyon, guguho ang lahat. Binalingan ko si Consuelo, na bahagyang napaatras nang makita ang lamig sa aking mga mata. Salamat sa papaparaya, Connie. Sana ay kayanin ng mga balikat mo ang bigat ng korporasyong ito kapag nagsimula na itong bumagsak. Hindi ko na sila hinintay pang sumagot. Tumalikod ako at naglakad palabas ng opisina ng tuwid ang likod. Bawat hakbang ko ay puno ng dignidad at bagong lakas. Habang naglalakad ako sa pasilyo, inilabas ko ang aking telepono at mabilis na nagdial ng isang numero. Attorney Alonzo. Tawag ko sa aking pinagkakatiwala ang personal na abogado habang naglalakad palabas ng gusali. I-activate mo na ang freeze order sa lahat ng permits at environmental clearance ng Palawan Resort Project. Oo, na yun na. Ipakita natin sa kanila kung ano ang mangyayari kapag ang totoong utak ng kumpanya ay nagpasya ng lumisan. Ibinalik ko ang telepono sa aking bulsa habang ang araw sa labas ng Batangas headquarters ay sumisikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito sumisikat para sa pamilya Valdez. Ito na ang simula ng kanilang pinakamadilim na gabi. Mabilis kong inilagay ang aking mga personal na gamit sa loob ng isang simpleng maleta sa aming kwarto sa marangyang mansyon ng mga Valdez. 15 minuto. Iyon lamang ang ginugol ko.
Hindi ko kailangan ang mga mamahaling damit, alahas o sapatos na binili gamit ang perang nagmula sa kumpanya. O mas masahol pa, mula sa mga utang sa kasino ni Doña Beatriz. Ang kinuha ko lang ay ang aking mga lumang damit bago ako ikasal, ang maliit na kahon ng alahas ng aking yumaong ina, at ang aking mga personal na dokumento. Bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwa si Alejandro. Hingal na hingal siya. May bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata habang nakatingin sa aking maleta na nakalatag sa ibabaw ng kama. Mina, ganyan ka ba kabilis umalis? Hindi mo man lang ba ako hahayaang magpaliwanag sa'yo? Tanong niya, sumubok na lumapit, ngunit mabilis akong napaatras. Humarap ako sa kanya nang may malamig na ngiti. May kailangan pa ba tayong pag-usapan, Alejandro? Pinirmahan ko na ang gusto ninyo. Malaya na kayo ng mama mo na isalba ang inyong pangalan. Para sa pamilya ito, Mina. You have to understand. Pagkatapos ng gulong ito, kapag humupa na ang investigasyon ng board, ibabalik kita. Gagawa ako ng paraan. Pilit pa rin niyang pangangatwiran gamit ang parehong tono ng boses na ginamit niya nung nangako siyang mamahalin ako habang buhay. Huwag mo akong muling tawaging Mina, Alejandro. Sabi ko. Ang aking boses ay patag, ngunit puno ng matinding talim ng puot. Nawalan ka na ng karapatang gamitin ang pangalang iyon nang piliin mong maging tuta ng mama mo at ng kabit mo. Ang akala mo ba ay babalik pa ako sa bulok na pamamahay na ito? Isinara ko ang maleta nang walang pag-aalinlangan. Habang pababa ako sa hagdan, nakita ko si Mang Tomas, ang matandang hardinero na 10 taon ko nang nakakasama mula ng unang araw na tumapak ako sa mansyong ito. Nakatayo siya malapit sa gate. May lungkot sa kanyang mga kulubot na mata habang hawak ang kanyang gunting sa halaman. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ang kanyang magaspang na kamay. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang lumang relo na dating pagmamay-ari ng aking ama. Isang simpleng relo, ngunit gumagana pa rin ng maayos. Salamat sa 10 taon ng pag-aalaga sa mga halaman ko, Mang Tomas. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Bulong ko. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang tinatanggap ang relo. Mag-iingat ka, Ma'am Mina. Alam kong hindi ka masamang tao. Sabi niya sa mahinang boses. Mabilis na pinunasan ang luha sa kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang kamiseta. Sumakay ako sa lumang sasakyan ng aking ama. Ang amoy ng lumang katad at gas sa loob ng kotse ay nagbalik sa akin sa mga panahong simple pa ang buhay. Bago ko pinili ang buhay mayaman na puno ng kaplastikan. Agad kong pinaandar ang sasakyan patungo sa opisina ni Attorney Alonzo sa labas ng subdivision. Pagdating ko roon, naghihintay na siya hawak ang mga dokumento ng pagbawi ng aking karapatan sa lupain ng Palawan at ang aking Environmental Compliance Certificate. Ang proyektong ito sa Palawan, ang pinaka-ambisyosong resort ng Valdez Resorts, ang gintong itlog na magliligtas sa kanila mula sa napipintong pagkabangkarot. Sigurado ka na ba rito, Wilhelmina? Seryosong tanong ni Attorney Alonzo habang itinuturo ang linya para sa aking pirma. Kapag binawi mo ang certificate na ito at ang right-of-way sa iyong lupain, otomatikong hihinto ang konstruksyon. Mapipilitan ang bangko na bawiin ang 500 milyong pisong loan na inaprubahan nila para sa pamilya Valdez. Higit pa sa sigurado, attorney. Sagot ko habang mabilis na inilalagay ang aking huling pirma sa dokumento. Ipinatayo ko ang proyektong iyon gamit ang sarili kong pangalan dahil ayaw kong madungisan ng mga utang ni Doña Beatriz ang Palawan. Ngayon, oras na para bawiin ko ang sa akin. Bumalik ako sa aking sasakyan. Huminto ako sa tapat ng burol kung saan tanaw ang marangyang mansyon ng mga Valdez sa aking rear view mirror. Inilabas ko ang aking tablet, binuksan ang portal ng pamahalaan at formal na isinumite ang opisyal na pagbawi sa Environmental Compliance Certificate kasabay ng pirmadong liham mula sa aking abogado. Sa sandaling pinindot ko ang pulang button upang kumpirmahin ang pagsusumitate, naramdaman ko ang isang hindi mapapantayang pakiramdam ng kalayaan. Ang ginto at pulang kulay ng mansyon sa burol
ay tila naging isang kulay abuhing bilangguan, na sa wakas ay nagawa ko ng takasan. Habang nakatitig sa screen ng aking telepono, muli kong binuksan ang isang hindi kilalang numero na nagpadala sa akin ng mensahe kagabi. Mag-ingat ka bukas, Mina. May inihandang patibong ang pamilya Valdez para sa'yo sa opisina. Sino ang taong ito? Bakit niya alam ang plano ni Doña Beatriz bago pa man ito mangyari? Hindi pa ako nakakaalis sa burol nang magsimulang manginig ang aking telepono sa ibabaw ng dashboard. Ang pangalan ni Alejandro ay paulit-ulit na lumalabas sa screen. Kasabay nito, ang sistem ng bangko ay nagpadala ng isang abiso na mabilis kong binasa. Ang Valdez Resorts Incorporated loan account ay kasalukuyang sumasailalim sa pagsusuri dahil sa kakulangan ng mga kinakailangang permit. Naisip ko na ang mukha ni Alejandro at ang gulat sa mga mata ni Doña Beatriz habang tumatawag sa kanila ang kanilang mga bank manager sa sandaling ito. Sa loob ng aking bag, ang opisyal na kopya ng pagbawi ng Environmental Compliance Certificate na may pulang selyo ay nananatiling nakatago, handang maging unang pako sa kabaong ng pamilya Valdez. Maayos at seryoso ang paligid sa loob ng Prado Law Firm sa Makati. Ang amoy ng mamahaling kahoy na mahogany at leather na upuan ay nagbibigay ng impresyon ng kapangyarihan at proteksyon. Si Attorney Lorenzo Prado ay nakaupo sa likod ng kanyang malawak na lamesa, seryosong binabasa ang kopya ng aking pag-amin na pinalabas ng pamilya Valdez sa social media. Inilapag niya ang papel at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay madilim, matalino, at tila ba naghahanap ng anumang kahinaan sa aking pagkatao. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na sadyang ipinatahi para sa kanya, na lalong nagpapatingkad sa kanyang dominanteng presensya. Kahanga-hanga ang tapang mo, Wilhelmina, panimula niya. Ang kanyang boses ay baritono at may kakaibang lamig. Karamihan sa mga kliyenteng dumarating sa akin sa ganitong sitwasyon ay umiiyak o nagmamakaawa. Ngunit ikaw, tila ba handa ka ng sumabak sa giyera? Walang maidudulot na mabuti ang luha sa harap ng mga taong gustong pumatay sa iyo, attorney. Mas gusto kong gamitin ang enerhiya ko sa mga bagay na may saysay. Sagot ko habang nakatingin ng diretso sa kanya. Kinuha niya ang aking file at inilagay ito sa loob ng isang drawer. I'm offering to represent you, pro bono, walang bayad. Gagawin nating walang halaga ang kasunduang pinirmahan mo sa ilalim ng pananakot. At sisiguraduhin kong babagsak si Alejandro Valdez at ang kanyang kumpanya ng walang matitira. Hindi ako agad numiti o nagpakita ng kagalakan. Sa mundong aking ginalawan sa loob ng 10 taon, natutunan ko na walang ibinibigay ng libre ng walang kapalit. Nung hinawakan niya ang telepono upang tawagin ang kanyang sekretarya para kumuha ng inumin, dahan-dahan akong tumayo. Lumakad ako patungo sa water dispenser sa gilid ng silid, kumuha ng baso, at ako mismo ang nagbuhos ng tubig para sa aking sarili. Nakita ko ang bahagyang paghinto ni Lorenzo. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa telepono habang pinapanood ang aking bawat galaw. Nasanay ang mga abogadong tulad niya na ang mga babaeng galing sa marangyang pamilya ay umaasa sa tulong at serbisyo ng iba. Ngunit ang aking kalayaan at pagiging independyente ay hindi kayang burahin ng kahit anong marangyang titulo. Bumalik ako sa aking upuan. Habang binubuksan ni Lorenzo ang kanyang drawer upang kumuha ng panulat, mabilis na dumapo ang aking paningin sa loob nito. May nakita akong isang Manila envelope na may opisyal na tatak ng pamilya Valdez, ang parehong tatak na nakasulat sa aking kasunduan sa kasal. At sa ilalim nito, may bahagyang nakasilip na lumang larawan ng isang babaeng napakapamilyar sa akin. Siya ay may matatalas na mata at nakasuot ng tradisyonal na Filipiniana. Siya si Doña Beatriz noon kabataan niya. Inilapag ko ang aking baso ng tubig sa ibabaw ng lamesa, na lumika ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan ng silid. Hindi ako nagtitiwala sa libre, attorney. Seryoso kong sabi, habang bahaging nakasandal sa aking upuan. Ang isang sikat na abogadong tulad mo ay hindi mag-aaksaya ng oras at impluwensya sa isang babaeng pinalabas na magnanakaw nang walang napakalalim na dahilan.
Ano ang totoong presyo mo? Dahan-dahang sumandal si Lorenzo sa kanyang upuan. Pinatong ang kanyang mga daliri sa isa't isa habang pinapanood ang aking reaksyon. Isang mapanganib at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang sumusulong papalapit sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay tila ba nag-aapoy sa matinding galit na matagal nang nakatago sa likod ng kanyang propesyonal na maskara. Gusto kong makitang gumapang sa lupa si Doña Beatriz at mawala sa kanya ang lahat na ipinagmamalaki niya. Bulong niya. Ang bawat salita ay puno ng matinding poot na naging sanhi ng bahagyang paglamig ng hangin sa silid. Sapat na bang kabayaran yon sa'yo, Wilhelmina? Ang kanyang mga mata na sumasalamin sa galit at paghihiganti ay nanatiling nakatitig sa akin habang ang kanyang refleksyon ay malinaw na makikita sa aking baso ng tubig sa lamesa. Umuulan ang hapon na iyon sa Lipa. Nakaupo ako sa isang sulok ng maliit at tahimik na cafe. Pinapanood ang mga patak ng tubig na dumadaloy sa salaming bintana. Dumating si Ramona na basang-basa ang payong, hingal na hingal at balisa ang mga mata habang patingin-tingin sa kanyang paligid bago umupo sa aking tapat. Mina, Diyos ko! Hawak-hawak ko pa rin ang dibdib ko hanggang ngayon. Nabasa ko ang mga balita sa internet. Seryoso ba talaga ang pamilya Valdez sa mga akusasyon nila sa'yo? Tanong ni Ramona habang mahigpit na hinahawakan ng aking mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan ko ang kanyang muka. Si Ramona ang aking kababata, ang nag-iisang tao sa departamento ng pananalapi ng Valdez Resorts na itinuturing kong pamilya. Seryoso sila, Ramona, at handa silang gawin ang lahat para maging malinis ang pangalan ni Alejandro. Napakasama nila. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kumpanya, sabi niya, may galit sa kanyang boses, ngunit napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. May magagawa ba ako, Mina? Alam mo namang, kahit anong mangyari, nasa panig mo ako. Dahan-dahan kong binuksan ang aking bag at inilabas ang isang maliit na silver na hard drive. Inalapag ko ito sa gitna namin. Ito ang nag-iisang kopya ng tununghay na audit trail ng kumpanya mula sa server bago nila ako tuluyang hinarang. Narito ang mga totoong transaksyon na nagpapatunay na si Doña Beatriz ang nag-apruba sa paglilipat ng pondo sa mga huwad na account. Kailangan kong ibigay mo ito ng direkta kay Attorney Lorenzo Prado. Tinitigan ni Ramona ang hard drive na tila ba nakakita siya ng isang mamahaling hiyas. Bahagyang bumuka ang kanyang mga labi bago siya dahan-dahang nagtanong. Mina, sigurado ka ba na ito lang ang nag-iisang kopya? Wala ka na bang ibang backup sa cloud o sa ibang device? Wala na, Ramona. Binura ko na ang lahat ng bakas sa opisina para hindi nila makorrupt ang file. Ito na lang ang natitirang sandata ko para patunayan ang aking inosensya at iligtas ang aking sarili. Kaya malaki ang tiwala ko sa'yo. Sagot ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa amin. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumapit sa hard drive. Ngunit bago niya ito hawakan, napansin ko ang kanyang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang silver na bracelet sa kanyang kaliwang pulso. Ang bracelet na may katugmang disenyo sa suot ko, na iniregalo ko sa kanya noong kanyang kaarawan. Ang kanyang kamay ay nanginig, isang senyales ng malalim na dusa na piliting itinago sa likod ng pilit na ngiti. Huwag kang mag-alala, Mina. Makakaasa ka sa akin. Dadalhin ko ito agad sa opisina ni Attorney Prado. Sabi niya habang mabilis na isinisid ang hard drive sa loob ng kanyang bag. Salamat, Ramona. Ikaw na lang ang maaasahan ko ngayon, bulong ko. Tumayo ako, niyakap siya ng mahigpit bago ako unang lumabas ng cafe sa gitna ng lumalakas na ulan. Pagkaalis ko, hindi nagtungo si Ramona sa opisina ni Lorenzo Prado. Sa halip, sumakay siya ng taxi patungo sa isang marangyang kondominium sa Taguig. Sa loob ng malawak at maranyang unit, nakaupo si Consuelo sa isang puting leather na sofa. Marahang iniikot ang baso ng puting alak sa kanyang kamay. Nang pumasok si Ramona, isang mapang-aping ngiti ang sumalubong sa kanya. Nakuha mo ba? Tanong ni Consuelo.
Hindi man lang tumayo upang salubungin si Ramona. Dahan-dahang inilabas ni Ramona ang silver na hard drive mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng glass table. Narito na, ngunit siguraduhin mo, Consuelo. Ang pangako mo sa akin. Ang utang ng kapatid ko sa mga nagpapautang sa Manila, babayaran mo ng buo. Tumawa ng mahina si Consuelo, isang tunog na puno ng panghahamak. Kinuha niya ang isang makapal na Manila envelope sa gilid at itinapon ito sa tapat ni Ramona. 100,000 piso bilang paunang bayad. Ang natitira ay ipapasok ko sa account mo kapag napatunayan kong narito nga ang lahat ng kailangan ko. Mabilis na isinaksak ni Consuelo ang hard drive sa kanyang laptop. Habang naglo-load ang mga file, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa labis na kagalakan. Hindi lang pala ito katibayan ng pananalapi. Narito rin ang kumpletong listahan ng mga contact at personal na impormasyon ng mga pangunahing mamumuhunan sa Palawan Project. Napakatalino mo talaga, Ramona. Mina is a genius when it comes to business. She keeps everything organized. Bulong ni Ramona, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa envelope ng pera sa lamesa. Well, her genius is mine na yon, nakangiting sabi ni Consuelo habang mabilis na kinokopya ang lahat ng files sa kanyang sariling computer. Ngayong hawak na natin ang listahang ito, madali nang makakahanap si Alejandro ng mga bagong paraan para pondohan ang proyekto kahit wala ang mga permit ni Mina. Nakatayo lang si Ramona sa gilid, tahimik na nakikipaglaban sa kanyang sariling konsensya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang silver na bracelet na regalo ko sa kanya. Marahang hinaplos ang ukit ng aming mga inisyal bago ito tuluyang ibinaba sa loob ng kanyang bag kasama ang pera. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nilamon ng takot at kasakiman. Maari ka nang umalis, Ramona. At tandaan mo, isang salita mo lang kay Mina, hindi lang ang kapatid mo ang mapapahamak. Banta ni Consuelo nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Mabilis na lumabas si Ramona ng unit. Iniwan si Consuelo na mag-isa sa marangyang silid. Kinuha ni Consuelo ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Alejandro. Hello, my love? Hawak ko na ang hard drive. Wala nang hawak na ebidensya si Mina laban sa atin. At meron pa akong mas magandang sorpresa para sa'yo. Puntis ako, Alejandro. Magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilya Valdez. Ang kanyang malakas at mapang-asar na tawa ay umalingaw-ngaw sa walang laman at malamig na silid ng kondominium. Tila ba nagdiriwang sa tagumpay ng kanyang kasamaan. Nanginginig ang aking buong katawan habang hawak ang telepono sa loob ng aking sasakyan. Ang tinig ng nurse mula sa intensive care unit ng ospital sa Batangas ay tila ba nagmula sa isang napakalalim na hukay? Ma'am Wilhelmina, pakiusap magmadali kayo. Ang account para sa life support ng ama ninyo ay pinatigil ng pamilya Valdez. Wala kaming magawa. Kailangan naming sundin ang utos ng may-ari ng ospital. Agad kong pinaandar ang aking sasakyan nang walang pakialam sa bilis. Pagdating ko sa ospital, mabilis akong tumakbo sa pasilyo. Nilampasan ang bawat nurse at doktor na nakatingin sa akin ng may awa at bulong-bulungan. Pagpasok ko sa silid ng aking ama, ang paligid ay napakatahimik. Ang mahaba at patag na linya sa monitor ay nagpahiwatig ng kanyang huling hininga. Wala nang tibok ng puso. Malamig na ang kanyang mga kamay. Yumuko ako, dahan-dahang hinaplos ang kanyang puting buhok at hinalikan ang kanyang noo. Sa kabila ng matinding sakit na tila ba dinitgangan ng semento ang aking dibdib, pinilit kong hindi sumigaw. Kinuha ko ang maliit na susi ng aming lumang bahay mula sa aking bulsa at dahan-dahang inilagay ito sa loob ng kanyang malamig na palad. Papa, malaya ka na sa kanila. Ipinangangako ko, hindi masasayang ang huling hininga mo. Bulong ko, huwag mo kaming sisihin, Wilhelmina. Binayaran namin ang 10 taon ng pananatili niya rito. Nang bawiin mo ang Palawan Project, binawi rin namin ang mga pribilehiyong ibinigay namin sa'yo. Ang malamig na boses ni Doña Beatrice ay umalingaw-ngaw mula sa pinto ng silid. Nakatayo siya roon kasama si Alejandro, na napapaligiran ng 4 na bodyguard.
Walang kahit kaunting respeto sa patay, pumasok sila sa loob ng silid na tila ba sila ang nagmamay-ari ng bawat sulok nito. Utang na loob mo sa amin ang buhay niya, Mina. Binawi lang namin ang hindi mo binayaran. Dagdag pa ng matandang babae habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang mamahaling kuwintas. Sumunod na pumasok si Consuelo. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Na tila ba, ipinagmamalaki ang isang napakahalagang kayamanan? Iniabot niya sa akin ang isang papel na naglalaman ng mga resulta ng pagsusuri. Ate Mina, pampalubag loob. Puntis ako sa anak ni Alejandro. Huwag kang mag-alala. Kung magpapakabait ka, bibigyan namin ng disenteng libing ang papa mo. Tama naman, 'di ba, Alejandro? Tumingin ako kay Alejandro. Ang kanyang mga mata ay umiwas. Ngunit may bahagyang yabang sa kanyang mukha nang marinig ang salitang buntis. Mina, ginawa mo ito sa sarili mo. Kung hindi mo sana binawi ang Palawan, hindi sana aabot sa ganito. Sabi niya sa mahinang boses. Bago ko pa man sila masagot, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Si Auntie Chona ay pumasok kasama ang 3 reporter mula sa mga lokal na pahayagan. Ang tuyong tunog ng mga kamera at ang nakasisilaw na ilaw ng flash ay agad na pumuno sa loob ng silid. Wilhelmina, totoo ba na pinatay mo ang ama mo dahil sa depresyon matapos mong magnakaw sa pamilya Valdez? Wilhelmina, may reaksyon ka ba sa pagbubuntis ng bagong kasintahan ng asawa mo? Ang mga tanong ay tila mga palaso na gustong pumatay sa aking pagkatao. Tiningnan ko si Consuelo at Doña Beatriz. Sila ay nakatayo doon. May mga ngiting mapang-asar, naghihintay na makita akong sumigaw, umiyak, o magmakaawa sa harap ng mga kamera upang tuluyan nilang masira ang aking reputasyon. Ngunit nagkamali sila. Pinunasan ko ang aking mga mata. Pinilit kong pigilan ang bawat patak ng luha na natitira sa aking katawan. Ang aking mukha ay naging parang isang pader ng yelo. Tinitigan ko sila ng isa-isa gamit ang isang matalim at tahimik na tingin na naging sanhi ng unti-unting paghinto ng mga flash ng kamera. Ang katahimikan ko ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw ng galit. Isang malaking kamay ang biglang pumatong sa aking balikat. Isang mainit at pamilyar na coat ang ibinalot sa aking katawan. Hinarangan ang mga kamera at ang nakasisilaw na ilaw. Si Lorenzo Prado ay nakatayo sa aking tabi. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng otoridad. Walang silbi ang makipagtalo sa mga taong walang kaluluwa, Wilhelmina. Halika na, bulong niya sa akin bago hinarap ang mga reporter. Anumang karagdagang tanong o pagkuha ng larawan ng walang pahintulot ay haharap sa kaukulang demanda mula sa aking opisina. Umalis kayo. Dinala ako ni Lorenzo palabas ng ospital. Nilampasan ang nagkakagulong mga tao hanggang sa makarating kami sa sementeryo matapos ang ilang araw. Umulan ng napakalakas sa araw ng libing ng aking ama. Nakatayo ako sa harap ng kanyang sariwang hukay, habang si Lorenzo ay tahimik na humahawak ng payong sa aking itaas. Ang ulan ay bumabasa sa aking muka, ngunit ang aking puso ay tuyong-tuyo. Walang kahit kaunting emosyon, kundi ang matinding pagnanais na makita silang magbayad. Tumingin ako kay Lorenzo. Ang aking boses ay kandak, ngunit may kakaibang lamig at katigasan. Gusto ko silang mamatay sa sarili nilang kahihiyan. Simulan natin ang laro, Lorenzo. Ang mga patak ng ulan ay patuloy na dumadaloy sa aking malamig na pisingi, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa maputik na lupa, handang maging saksi sa unti-unting pagbagsak ng pamilya Valdez. Gabi na nang magtungo ako sa pribadong apartment ni Lorenzo sa Bonifacio Global City. Hindi ako nag-abiso sa kanya. Nang buksan niya ang pinto, nakasuot lamang siya ng simpleng kulay-abong kamiseta at tila ba nagulat sa aking biglaang pagdating. Hindi ako nagsalita. Nilampasan ko siya at tumiretso sa kanyang glass dining table kung saan inilapag ko ang isang lumang larawan. Ito ang larawan ng isang batang Doña Beatriz na may hawak na sanggol at sa likod nito ay may nakasulat na dedikasyon sa wikang Kastila para sa isang pangalang Lorenzo.
Natigilan si Lorenzo. Ang kanyang panga ay nag-tighten habang nakatitig sa larawan. Dahan-dahang nawala ang kanyang propesyonal na maskara at napalitan ng isang madilim at malamig na ekspresyon. "Paano mo nakuha ito, Wilhelmina?" Tanong niya sa isang mahina, ngunit mapanganib na tinig. "Hindi lang ikaw ang magaling mag-imbestiga, attorney." Sagot ko habang nakatitig sa kanya ng walang takot. "Anak ka ni Doña Beatriz sa labas. Ipinamigay ka niya sa isang mahirap na pamilya sa probinsya para lamang makapasok at makasal siya sa yumaong Don Valdez." Huminga ng malalim si Lorenzo, dahan-dahang sumandal sa gilid ng mesa. "Oo, tama ka. Namatay ang aking ina sa hirap nang walang kahit kaunting tulong mula sa babaeng nagluwal sa akin. Kinamit ko ang aking utak para makarating dito at oo, binalak kong gamitin ka bilang kasangkapan para sirain ang pamilya Valdez." Inasahan ko ang kanyang sagot. Ngunit sa halip na magalit, lalo lamang naging matatag ang aking desisyon. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang madidilim na mata. "Hindi ako galit na ginamit mo ko, Lorenzo. Dahil pareho tayo ng gustong mangyari. Ngunit meron akong isang kondisyon. Hindi ako magiging sunod-sunuran sa'yo sa labang ito. Ako ang hahawak sa renda." Natigilan si Lorenzo sa aking mga salita. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng aking katawan at ang pamumutla ng aking mga labi. Pagkatapos ng libing ng aking ama sa ilalim ng ulan, nagkaroon ako ng sinat. Ngunit ang aking isip ay nananatiling matalas at malinaw. Sa halip na makipagtalo, tumalikod si Lorenzo at pumunta sa kanyang kusina. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik siya hawak ang isang tasa ng mainit na salabat o tragoon. Inabot niya sa akin ang tasa. Ang init nito ay dahan-dahang pumatay sa panginginig ng aking mga kamay. Namangha siya sa aking tibay at talino sa kabila ng aking pisikal na panghihina. "You are extraordinary, Wilhelmina." Bulong niya, may bakas ng tunay na paghanga sa kanyang boses. "Sige, may kasunduan tayo. Pagkatapos nating mapabagsak ang pamilya Valdez, ikaw ang mamumuno sa bagong tatag na Santos Resorts. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares na makukuha ko mula sa kanila." Ininom ko ang mainit na salabat. Naramdaman ko ang pagbabalik ng lakas sa aking katawan. Lumapit si Lorenzo sa kanyang cabinet at kumuha ng isa pang folder. Inilapag niya ito sa aking tapat. May nakita akong kakaiba sa pirma ng doktor ni Consuelo sa kanyang pregnancy test. Seryosong sabi ni Lorenzo habang binubuksan ang folder. Ang pangalan niya ay si Dr. Javier Cruz. At ayon sa aking mga tauhan, mayroon silang lihim na nakaraan bago pa man pumasok si Consuelo sa Valdez Resorts. Tinitigan ko ang papel. Ang pangalan ni Dr. Javier Cruz ay may malaking pulang bilog sa paligid nito, na tila ba isang target na handa ng barilin. Isang madilim na sulok ng Manila ang pinili namin ni Lorenzo para sa aming operasyon. Suot ang isang simpleng sombrero at dark sunglasses, nakatayo kami sa tapat ng isang payak na medical clinic sa labas ng lungsod. Ang klinika ni Dr. Javier Cruz ay hindi kapansin-pansin, ngunit ang dami ng mamahaling sasakyan na pumarada sa labas ay nagsasabing hindi ito ordinaryong paggamutan. Dito siya madalas mag-opera ng mga lihim na pasyente. Mahinang bulong ni Lorenzo habang nakadungaw sa may pintuan. Ilang minuto pa ang lumipas. Huminto ang isang itim na SUV sa tapat ng klinika. Bumaba si Consuelo, nakasuot ng malaking scarf para takpan ang kanyang muka, at dali-daling pumasok sa loob. Hindi na ako nag-atubili. Gamit ang master key na nakuha ni Lorenzo mula sa isang source sa loob ng klinik, dahan-dahan navigation binuksan ang pinto sa likod na bahagi ng gusali. Ang pasilyo ay mabanggo ng antiseptic. Ngunit habang lumalapit kami sa opisina ni Dr. Cruz, ang boses ni Consuelo ang siyang namayani sa katahimikan. "Dr. Cruz, siguraduhin mong hindi ito mabubuko." Boses ni Consuelo na puno ng pagmamadali. Kailangan kong mapanatili ang hitsura ng pagbubuntis
hanggang sa makasal kami ni Alejandro. Kapag tapos na ang kasal at nakuha ko na ang kontrol sa assets, tsaka natin gagawa ng paraan ang kunwaring pagkakunan. Isang lalaking boses, malalim at medyo reedy, ang sumagot, si Dr. Javier Cruz. Huwag kang mag-alala, Connie. Sa dami ng binayad mo, gagawin ko ang lahat. Pero alalahanin mo, ang banta ng pagkamatay ng ama ni Wilhelmina ay nakabitin pa rin sa atin. Kung mag-imbestiga ang pulisya sa medical records niya na pinakialaman ko, madadamay tayo. Wala silang mahahanap, tumawa si Consuelo ng matinis. Sinisiguro na ni Doña Beatrice na linisin ang lahat ng ebidensya sa ospital. Ang importante, hawak natin si Alejandro sa leeg. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking hawak sa maliit na recorder na nakatago sa aking palad. Ang aking buong katawan ay gustong pumasok at kumprontahin sila. Ngunit hinawakan ako ni Lorenzo sa braso. Pinapatahimik ako gamit ang isang seryosong tingin. Huwag muna, ang ibig sabihin ng kanyang mga mata. Kailangan pa natin ng mas malakas na ebidensya. Ilang sandali pa, nakita ko sa siwang ng pinto ang pagyakap ni Consuelo kay Dr. Cruz. Hindi ito isang simpleng yakap ng pasyente sa doktor. Ito ay yakap ng dalawang tao na may malalim at matagal ng ugnayan. Isang mainit na halik ang sumunod. Isang senyales na ang kanilang koneksyon ay hindi lamang sa pera at krimen, kundi sa isang relasyong matagal na nilang itinatago sa ilalim ng ilong ni Alejandro. Mahal kita, Javier. Konting tiyaga na lang. Magiging akin na ang Valdez Resorts, bulong ni Consuelo. At kapag nangyari yon, Connie, iiwan na natin ang pesteng Alejandro na yan at tayo na ang magpapasasa sa yaman. Sagot naman ni Javier habang inalalagay ang isang makapal na sobre ng pera sa loob ng kanyang drawer. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humahate sa aking dibdib. Ang aking asawa, ang lalaking minahal ko ng todo-todo, ay pinagkakamala na ang isang babaeng ang tanging layunin ay nakawin ang lahat ng aking pinaghirapan kasama ang kanyang kabit. Dahan-dahan kaming umatras ni Lorenzo, lumayo sa opisina bago pa man kami mapansin. Nang makalabas na kami sa klinika at makasakay sa sasakyan, hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Pero sa halip na humagulgol, pinunasan ko ito ng mabilis. Ang bawat patak ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng pagtatapos ng aking pagmamahal. Hinawakan ni Lorenzo ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit at nagbibigay ng lakas. Nakuha na natin ang kailangan natin, Wilhelmina. Ang relasyon nila, ang pandaraya sa medical records, at ang pag-amin nila sa pagpatay sa ama mo, lahat ay nasa loob na ng recorder na yan. Tumango ako, huminga ng malalim, at tiningnan ang aking refleksyon sa salamin ng kotse. Ngayong gabi, tapos na ang laro nila. Ngayon, sisimulan ko na ang sa akin. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang pangungusap ni Dr. Cruz ang hindi nawawala sa aking isipan. Hindi baog si Alejandro, pero ikaw ang hindi na pwedeng magkaanak. Tiningnan ko si Lorenzo. Lorenzo, may sinabi si Javier. Tungkol kay Alejandro, kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Ang loob ng boardroom ng Valdez Resorts ay kasing lamig ng isang libingan. Nakaupo si Alejandro sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang muka ay baku-bako sa pagod at stress. Sa kanyang harapan ay ang mga nagagalit na muka ng mga investor at ang matalim na tingin ni Doña Beatrice. Ano ang nangyari sa Palawan Project, Alejandro? Sigaw ng isa sa mga pangunahing mamumuhunan. Sabi ninyo ay tapos na ang lahat ng clearances. Ngayon, pinahinto ng gobyerno ang construction dahil sa kawalan ng environmental permit. Ang perang ipinasok namin ay nakatinggalang sa lupa. Nagsisikap kami na maayos ito, sir, sagot ni Alejandro. Ngunit halatang wala siyang maisagot na matino. Pumasok si Doña Beatrice. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang rosaryo. Nagkamali lang kami ng kaunti sa dokumentasyon. Inaayos na ito ng ating mga abogado.
Ngunit sa likod ng pintuan, nakikinig ako. Kasama ko si Lorenzo. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng real-time status ng kanilang mga bank account. Masyado na silang desperado, bulong ni Lorenzo sa akin. Dahil sa pagbawi mo ng environmental permit, na-trigger ang default clause sa kanilang loan. Ang bangko ay nagbigay sa kanila ng 3 araw para magbayad ng buong halaga ng utang o kukunin ng bangko ang lahat ng asset nila, kasama na ang mansion. At dahil sa kawalan ng cash flow dahil sa Palawan, mapipilitan silang manghiram sa loan shark na inihanda natin. Dagdag ko, ang aking tinig ay malamig at walang bahid ng awa. Sa loob ng boardroom, nakita ko ang pagdating ng isang lalaki, ang kinatawan ng isang pribadong investment firm. Ito ang kumpanyang pag-aari ng isang dummy corporation na itinayo ni Lorenzo. Mr. Valdez, nalaman namin ang inyong problema. Wika ng lalaki habang naglalapag ng isang makapal na kontrata sa lamesa. Maaari kaming magbigay ng bridge loan na sapat para matakpan ang inyong utang sa bangko. Ngunit, kailangang isanlan ninyo ang lahat ng ari-ariya ng pamilya Valdez, kasama na ang inyong mansyon sa Batangas bilang collateral. Kailangan natin ito, Alejandro, bulong ni Doña Beatrice. Ang kanyang mata ay nanlilisik sa kasakiman at takot na mawala ang kanyang katayuan sa lipunan. Pirmahan mo! Pumirma si Alejandro. Sa sandaling dumapo ang kanyang ballpen sa papel, alam kong tapos na ang lahat. Ang kontratang yon ay may penalty clause na imposibleng bayaran ng pamilya Valdez sa loob ng ibinigay na deadline. Nang lumabas sila ng gusali, sinalubong sila ng mga mamamahayag na tinawagan na ni Lorenzo. Mr. Valdez, totoo bang nalulugi ang inyong kumpanya? Totoo bang isinanlan ninyo ang mansyon para sa isang huling sugal? Hindi na sila makasagot. Sumakay sila sa kanilang sasakyan ng mabilis. Ang kanilang mga muka ay puno ng kahihiyan. Pagdating sa mansyon, mabilis na tinawagan ni Alejandro ang aking numero. Hindi ko sinagot sa unang 2 beses, ngunit sa ikatlo, pinindot ko ang accept. Mina, pakiusap, kailangan kita. Ang mga investor, ang mga bangko, lahat sila ay sumusugod na. Ang boses ni Alejandro ay parang batang nawawala. Mina, bumalik ka na. Ayusin mo ang lahat. Ikaw lang ang nakakaalam kung paano patakbuhin ang kumpanyang ito. Tinakinggan ko ang kanyang pagmamakaawa. Wala akong naramdaman, kundi ang matinding pagkadismaya. Tapos na ang oras mo para pakinggan ko, Alejandro. Ang kumpanyang binuo ko ay hindi na akin. At ang mansong tinitirhan mo? Hindi na rin sa inyo yon pagkalipas ng 3 araw. Mina, anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, Alejandro, ang bawat desisyon mo, ang pagtataksil, ang pandaraya, at ang pagpili sa pamilya mo kaysa sa akin, ay may katumbas na presyo. At ngayon, singilan na. Ibinaba ko ang tawag at hinarap si Lorenzo. Handa na ang lahat para sa gabi ng paghuhusga. Ang entablado ay nakahanda na. Ang hangin sa labas ng aking apartment ay tila bumibigat, may dalang amoy ng paparating na bagyo, hindi lamang sa kalikasan, kundi sa buhay ng mga taong sumira sa akin. Nakatayo ako sa harap ng salamin, sinusuot ang aking mga hikaw, nang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Ramona. Mag-ingat ka, Mina. May balak si Consuelo na ipasira ang preno ng sasakyan mo kapag pumunta ka sa Batangas para sa party mamayang gabi. Narinig ko siya kanina habang nag-uusap sila ni Javier. Please, huwag kang sumakay sa sarili mong kotse. Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit. Ang mga kamay ni Ramona na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay nagpapadala ng impormasyon na maaaring magligtas sa aking buhay. Hindi ko alam kung pagsisisi ba ito o takot na madamay sa lalong paglalim ng hukay ng mga Valdez. Pero sapat na ito para maging alerto ako. Lorenzo! Tawag ko nang makapasok siya sa silid. Bit-bit ang mga kopya ng ebidensya para sa gabi. Ramona warned me. Consuelo is planning to sabotage my car. Hindi nagulat si Lorenzo. Sa halip,
Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kaning labi. As expected from them, masyado silang desperado at hindi na sila nag-iisip ng tama. Huwag kang mag-alala, may inihanda na akong ibang sasakyan. At ang mga tauhan ko na ang bahalang mag-monitor sa paligid ng garahe mo. Ramona also sent me the final email thread between Consuelo and Javier Cruz. Dagdag ko. Ibinabato ang aking tablet sa kanya. It's the smoking gun, Lorenzo. Ang lahat ng transaksyon, ang pagpaplano sa pagpapalsipika ng medical records, at pati na ang kanilang pangungutya sa akin, kompleto. Habang binabasa ni Lorenzo ang mga dokumento, muli kong naalala ang mukha ni Ramona sa huli namin pagkikita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay magkasama naming hinahawakan sa tagumpay at kabiguan, ay tila ba nabahiran na ng permanenteng dumi? Pinyatawat ko na siya bilang kaibigan, Lorenzo. Bulong ko. Ang aking tingin ay napako sa malayo. Pero ang pagkataong kilala ko kay Ramona ay matagal nang wala. Hindi ko na siya kayang pagkatiwalaan, kahit pa nagbibigay siya ng babala ngayon. Tama ka, sagot ni Lorenzo, habang maingat na inilalagay ang mga dokumento sa isang security folder. Sa mundong ito, ang pagpatawad ay hindi nangangahulugan ng muling pagbubukas ng pinto. Ang pagkakamali ay aral na dapat mong tandaan para hindi ka na muling madapa. Sa kabilang banda ng lungsod, sa mansyon ng mga Valdez, ang gabi ay abala. Si Consuelo ay naglalakad sa bulwagan. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at kaba. Alam niyang ito ang huling barahan nila. Ang gabing dapat sana ay magpapatibay sa kanilang posisyon sa lipunan sa pamamagitan ng magarbo nilang engagement at ang pag-anunsyo ng pagbubuntis. Alejandro, Siguraduhin mong magiging perpekto ang gabi. Utos niya habang inaayos ang kanyang alahas. Kapag nakita ng lahat na tayong dalawa ang bida, wala nang makakainsulto sa atin. At tungkol kay Mina, siguraduhin ninyong hindi siya makakarating ng buhay sa Batangas. Si Alejandro ay nakatayo sa bintana, nakatingin sa malayo. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Hayaan mo siya, Consuelo. Kung makakarating siya, haharapin natin siya. Pero kung hindi, mas mabuti. Hindi nila alam na ang gabi ng kanilang inaasang tagumpay ay magiging gabi ng kanilang pinakamalalim na paglubog. Lorenzo, tawag ko, bago kami lumabas ng aking apartment. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Gusto kong ang bawat tao sa sapat na antas ng lipunan ay makakita kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng Valdez Resorts at kung sino ang mga taong gumamit sa kanilang tiwala. Ang entablado ay handa na, Wilhelmina. Sagot ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. At ang mga tauhan ng Valdez, handa na silang gumanap sa huli nilang palabas. Sumakay kami sa isang itim na sasakyang hindi halata, patungo sa Batangas. Sa aking isipan, ini-rehearse ko ang bawat salita na aking sasabihin. Hindi ito isang paghihiganti na magiging marumi. Ito ay isang pagtatanghal ng katotohanan na hindi nila kayang takbuhan. Habang papalapit kami sa venue, nakita ko ang mga ilaw ng Santiac na nakikislapan sa dilim. Ang gabi ay malamig, ngunit ang apoy sa aking dibdib ay nagbabaga. Ang susunod na ilang oras ay babago sa kasaysayan ng pamilya Valdez at ang bawat piraso ng kanilang kasinungalingan ay unti-unting guguho sa ilalim ng aking mga paa. Ang signtik sa pinakamalaking hotel sa Batangas ay nagniningning sa gintong dekorasyon. Ang mga kristal na chandelier ay tila mga bituin na sumasayaw sa ibabaw ng mga ulo ng pinakamayayamang personalidad sa probinsya. Si Doña Beatriz, na nakasuot ng isang mamahaling terno, ay abala sa pagtanggap ng mga pagbati, habang si Alejandro ay nakatayo sa tabi ni Consuelo, na nakasuot ng isang puting gown na sadyang idinisenyo upang ipakita ang kanyang bahagyang nakaumbok na tiyan. Si Auntie Chona, na may hawak na champagne glass, ay mabilis na lumapit sa mga mamamahayag, nagbubulong ng mga kwentong puno ng mali siya. Kawawa naman ang pamilya Valdez, nasira dahil sa maling akala ni Wilhelmina.
ani Chona nang may mapagkunwaring pag-aalala. Biglang tumahimik ang musika. Ang mga ilaw ay bahagyang dumilim, at ang lahat ng atensyon ay napako sa malaking pinto ng bulwangan na dahan-dahang bumukas. Isang itim na limousine ang huminto sa harap ng tamdo. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at iniluwan nito si Wilhelmina. Nakasuot siya ng isang itim na evening gown na yari sa seda na may disenyo na nagpapakita ng kanyang tikas at walang hanggang gilas. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kapangyarihan. Sa kanyang tabi ay si Lorenzo Prado, na nakasuot ng isang klasikong itim na tuxedo na nagbibigay sa kanila ng hitsura ng isang power couple na handang sumakop sa mundo. Ang bulong-bulungan sa loob ng bulwaangan ay naging isang malakas na usap-usapan. Siya ba yon? Si Wilhelmina? Tanong ng isa sa mga panauhin. Akala ko ba ay naghihirap na siya? Bulong naman ng isa pa. Hindi pinansin ni Wilhelmina ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa entablado kung saan nakatayo si Alejandro. Sa bawat hakbang, ang kanyang mga takong ay lumilika ng isang matalim na tunog sa sahig. Isang ritmo na tila naghahanda sa lahat para sa paparating na bagyo. Paglapit nila sa entablado, si Doña Beatriz ay agad na humarang. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Wala kang karapatang magpunta rito, magnanakaw. Itinapon ka na namin sa labas, at dito ka pa naglakas loob na magpakita. Hindi tumigil si Wilhelmina. Tiningnan niya si Doña Beatriz mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagpababa sa posisyon ng matandang babae. Ang kanyang ngiti ay hindi puno ng poot, kundi ng pagkaawa. Doña Beatriz. Malumanay ngunit mariin na sagot ni Wilhelmina. Ang mga magnanakaw ay hindi naglalakas loob na bumalik sa eksena ng krimen. Ang mga taong may malinis na konsensya lamang ang may lakas ng loob na tumingin sa mata ng publiko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, kapal lang mukha mo! Sigaw naman ni Consuelo mula sa likod ni Alejandro, pilit na kumakapit sa braso nito. Alejandro, paalisin mo siya! Hindi ba niya nakikita na masaya na tayo? Tumingin si Alejandro kay Wilhelmina. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nakita niya ang babaeng minahal niya. Ngunit hindi na ito ang dating mapagpakumbabang asawa. Ang Wilhelmina sa kanyang harap ay isang reyna na handang magbabagsak ng kaharian. Alejandro, wika ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay narinig ng lahat ng taong malapit sa entablado. Hindi ako pumunta rito para manggulo. Pumunta ako rito para magbigay ng regalo. Lumapit ang isang waiter na inutusan ni Lorenzo. Dala-dalang isang tablet na nakakonekta sa malaking screen sa likod ng entablado. Bago pa man makapagsalita si Doña Beatriz o si Alejandro, pinindot na ni Wilhelmina ang isang button sa kanyang sariling phone. Ang malaking screen ay biglang bumukas. Ang mga muka ng lahat ng tao sa bulwangan ay napako sa nakikita nila. Ang bawat ingay, bawat tawanan ay tuluyang nawala. Ang tanging naririnig lamang ay ang malakas na pagtibok ng puso ni Consuelo na nagsisimulang magbago ng kulay. Magandang gabi sa inyong lahat, wika ni Wilhelmina sa mikropono. Ang kanyang tinig ay kumakalansing sa loob ng bulwangan. Mayroon akong espesyal na regalo para sa bagong mag-asawa at para na rin sa lahat ng taong narito na naniniwalong ang hustisya ay nabibili. Ang tensyon sa silid ay umabot sa sukdulan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang pagbagsak ng pamilya Valdez ay magsisimula sa loob ng susunod na ilang minuto. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay biglang nagpakita ng malinaw na video. Ang loob ng klinika ni Dr. Javier Cruz. Narinig ng buong bulwangan ang boses ni Consuelo na nagpaplano ng pagpapalsipika ng kanyang medical records at ang pagpapakalat ng chismis laban sa akin. Hindi pa doon nagtatapos. Sumunod ang audio recording ng pag-uusap nila ni Dr. Javier tungkol sa pag-aalis ng pondo para sa dialysis ng aking ama. Ang mga bulungan ay naging hiyawan ng paggagulat.
Si Doña Beatriz ay namutla at napahawak sa kanyang dibdib, habang si Alejandro ay parang estatwa na hindi makapaniwala sa nakikita at naririnig. "Hindi yan Toto! Edit lang yan ni Mina!" Sigaw ni Consuelo, pilit na ginagawang gulo ang lahat. Pilit niyang kinuha ang mikropono, ngunit bago pa niya ito makuha, humakbang si Lorenzo Prado pasulong. Ang bawat file na ito ay sertipikado ng mga eksperto, Consuelo. Malamig na sabi ni Lorenzo habang itinaas ang isang makapal na legal document. Kasama nito ang testimonya ni Dr. Javier Cruz na kasalukuyan ang nasa kustodiya ng mga pulis. Inamin niya ang lahat, ang pagpapalsipika ng iyong pagbubuntis at ang pagtulong sa inyo na linisin ang ebidensya sa ospital. Biglang bumukas ang pinto ng Santia. Ang mga pulis sa kanilang uniforme ay pumasok, diretsong naglakad patungo sa entablado. Ang takot sa mukha ni Consuelo ay hindi na matatago. Siya ay naninginig. Ang kanyang puting gown na simbolo ng kanyang kadalisayan ay tila naging isang mansa ng kasinungalingan. Consuelo Reyes, ikaw ay inaresto sa salang estafa, falsification of public documents, at conspiracy to commit homicide. Wika ng opisyal habang kinakabitan ng posas ang mga pulso ni Consuelo. Tumingin ako kay Doña Beatriz. Ang babaeng dati ay walang takot sa kahit sino ay nakaluhod, na ngayon sa sahig, ang kanyang rosaryo ay nahulog at nagkalat ang mga butil sa sahig. "Lorenzo, anak, pakiusap." Paos na pabulong ng matanda. Lumapit si Lorenzo, hindi para tulungan ang ina, kundi para ibigay ang huling dago. "Dati, mo akong itinapon dahil sa iyong kasakiman, Doña Beatriz. Ngayon, ang mismong pag-aari mo ang magtatapon sa iyo." Inabot niya ang foreclosed document ng kanilang mansyon. Dahil sa Palawan project na sinala ninyo at sa utang na hindi ninyo nabayaran, ang lahat ng Valdez properties ay pag-aari na ngayon ng kumpanyang kinakatawan ko. Wala na kayong matitirhan. Si Alejandro ay nanatiling nakatayo sa tabi, luhaan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. "Mina, patawarin mo ako. Niloko lang ako ni Connie. Magsimula tayo ulit. Ikaw lang ang mahal ko." Hinarap ko siya. Ang bawat emosyon ay wala na. "Alejandro, ang pagmamahal ay hindi nagtatayo ng kumpanya para gibain lang ng sariling asawa. Ang pagmamahal ay hindi humahayaan ng ama ng mahal niya na mamatay dahil sa pera. Huli na ang lahat. Ang tanging matitira sa'yo ay ang kahihiyang pinili mo." Tinalikuran ko sila. Habang naglalakad ako pababa ng entablado, ang mga tao ay nagbigay ng daan. Walang sinumang naglakas loob na pigilan ako. Naririnig ko ang mga sigaw ni Doña Beatriz at ang pagmamakaawa ni Alejandro sa likod. Ngunit hindi ako lumingon. Sa labas ng hotel, sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin ng Batangas. Si Lorenzo ay sumunod sa akin, bit-bit ang aking coat. "Tapos na ang palabas, Wilhelmina?" ani Lorenzo habang isinusuot ang coat sa aking balika. "Hindi ito palabas, Lorenzo." Sagot ko habang nakatingin sa malayo. Ito ang simula ng tunay na buhay. Sumakay kami sa sasakyan habang ang mga sirena ng pulisya ay humahalo sa ingay ng gabi. Ang pamilya Valdez, ang mga taong minsang naging mundo ko, ay naiwan sa loob ng bulwangan na puno ng pagkamuhi at pagkatalo. Sa wakas, ang aking pangalan na dati ay ginamit nila sa kanilang mga kasinungalingan ay malinis na. Ang langit ay nagbabago na ang kulay. Paparating na ang bukang liwayway. Isang bagong simula para sa akin at isang bagong pahina na ako mismo ang magsusulat. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw sa Palawan ay hindi na kasing init ng apoy ng galit na minsang nag-aalab sa aking dibdib. Ito na ngayon ay liwanag na nagbibigay buhay sa bawat sulok ng aking bagong mundo. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking opisina sa tuktok ng Santos Resorts, ang pangalang ipinalit ko sa dating Valdez Resorts. Ang malawak na dagat sa aking harapan ay payapa,
tila sumasalamin sa katahimikan ng aking puso. Sa kabilang panig ng balita, nabalitaan ko ang kalagayan nila. Si Alejandro, ang lalaking minsang nangarap mamuno sa isang imperyo, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng laborer sa Benkang sa Batangas. Ang kanyang mga kamay na dati humahawak ng kontrata ay puno na ng kalyo. Si Doña Beatriz naman, ang babaeng mas pinili ang ginto kaysa sa dugo, ay naninirahan na sa isang payak na Vienzong Lao. Madalas ko siyang makitang nakatingin sa malayo, hawak ang kanyang rosaryo, sa mga araw na bumibisita ako para magbigay ng donasyon sa mga matatandang walang pamilya. Hindi bilang paghihigante, kundi bilang pagpapaalala na ang tunay na kayamanan ay wala sa kapangyarihan. Kumatok si Lorenzo at pumasok sa aking opisina. Hindi na siya ang malamig at mapaghiganting abogado na nakilala ko noon. Bit-bit niya ang mga huling dokumento ng paglilipat ng share mula sa mga Valdez. Tapos na ang paghihiganti ko, Wilhelmina, ani Lorenzo, habang inilalapag ang mga papel sa aking mesa. Ang lahat ng shares na nakuha ko sa kanila, ibinabalik ko sa'yo. Ang pamilya Valdez ay wala ng kapangyarihan sa kahit anong asset mo. Ngayon, gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko. Magbabakasyon muna ako sa ibang bansa. Tiningnan ko ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Salamat, Lorenzo. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Pero, kailangan pa rin kita rito bilang aking head consultant. Masyadong malawak ang mundo para harapin ko ng mag-isa. Ngumiti siya. Isang ngiting totoo at walang halong lihim. Pagbalik ko, Wilhelmina, magpapahinga lang ako. Nang lumabas si Lorenzo, muli akong humarap sa dagat. Kinuha ko ang isang maliit na puting bulaklak ng sampaguita, ang paborito ng aking ama, at dahan-dahang inihulog ito sa hangin. Ang bulaklak ay tinangay ng simoy patungo sa dalampasigan. Para sa'yo ito, Papa, bulong ko. Malaya na ako. Sa wakas, nahanap ko ang kapayapaang matagal kong hinanap. Napagtanto ko ng paghihiganti ay isang nakalalasong alak na kapag ininom mo, ikaw lang din ang unti-unting mamatay. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita silang bumagsak, kundi ang makita ang sarili kong lumilipad ng mas mataas kaysa sa narating nila. Hindi ko na kailangang magpatawad para sa kanila. Nagpatawad ako para sa aking sarili, para makalaya ako sa gapos ng nakaraan. Ang bawat pagkakamali ay naging aral, at ang bawat hapdi ay naging pundasyon ng aking bagong pagkatao. Hindi na ako ang babaeng umaasa sa pangako ng iba. Ako na ang may-ari ng aking tadhana. Ang buhay ko ay hindi na isang kwento ng pagsasakripisyo para sa ibang tao, kundi isang obra maestra ng aking sariling pagpapasya. Habang papalubog ang araw, ang langit ay nagbago ng kulay. Mula asul, patungo sa matingkad na ginto at rosas. Ang tanawin ay napakaganda, napakalinaw, at higit sa lahat, napakaginhawa. Wala na ang mga anino ng kahapon. Ang tanging naririto ay ang bukas na naghihintay, puno ng pag-asa, at ang katiyakang sa bawat paglubog ng araw, may darating na liwanag na mas maliwanag kaysa dati. Ang paglubog ng araw sa Palawan ay nag-iwan ng isang pangakong hindi na magtatapos ang liwanag para sa mga taong matapang na bumangon mula sa guho. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay ninyo kasama ko hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga huling linyang ito, hindi ko mapigil ang balikan ang gabing iyon sa ospital, kung saan nakita natin si Wilhelmina na pinili ang manahimik at maging matatag sa harap ng mga taong pilit siyang dinudurog. Ang bawat luhang pinigil niya ay naging pundasyon ng kanyang paglaya, isang katotohanang hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang natutong tumayo sa sarili nilang paa matapos mawalan ng lahat. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, pipiliin niyo rin bang magpatawad para sa inyong sariling kapayapaan o hahayaan niyo ang hustisya ang magdikta ng inyong kapalaran? Ang buhay ni Wilhelmina ay gaya ng isang permit sa lupa.
Kung hahayaan mong iba ang magmamay-ari ng iyong mga desisyon, kailanman ay hindi ka magiging malaya sa sarili mong tahanan. Nasaan ka man ngayon habang nakikinig sa kwentong ito? Marahil ay nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw o nagmumuni-muni habang nasa biyahe. Naway nahanap mo ang iyong sariling lakas. Huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong karanasan sa comment section dahil dito, ang bawat salita mo ay mahalaga at may nakikinig. Kung naramdaman mong may puso ang kwentong ito, isang simpleng like at share ay malaking tulong upang marating pa natin ang ibang mga pusong nangangailangan din ng inspirasyon. Manatiling matatag, magmahal ng tapat, at higit sa lahat, piliin mo lagi ang sarili mong liwanag. To Adrian, ang pagbabalik ng karangalan. Ang kwento ni Wilhelmina. Louis, tất cả các nhân vật và tình huống trong chuyện đều là hư cấu, được sáng tạo nhằm mục đích giải trí và truyền tải thông điệp tích cực. Bản quyền câu chuyện thuộc về kênh Puso TV.